the Speaker of the 19th Congress of the Philippines, the Speaker of the people, the best Speaker of the Philippines Wow, the best, ha? Pinakamalakas na palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Hoy, yung bunganga mo, sarap paingit. Natutulog yung tao, nagigising. Best Speaker, wag mo na kaming lokohin. Yung mga tangang tao lang, yung pwede mong bilugin. Kakasipsip mo, pati langit, nagagalit. Hindi pa kayo tamaan ng kidlat, mga pangit. Saka wag mo kaming sisigawan. Marunong kami mag-isip. Halos matanggal yung lalamunan mo, kakasipsip. Alright, welcome back to my channel mga guys. At ito nga, no? Naalala nyo, ito si Luistro. Diba, ang hinhin ng boses niya dun sa Kongreso. Ha? Yung mga speech niya. Ang hina ng boses sa Kongreso. Ngayon mga guys, oh, halos maputol yung tilaaw sa kakasigaw ng, the best speaker in the world daw. Ito ba, los. Alright, before that, no? Congratulations nga pala sa mga taga Davao. Ang swerte naman ng mga taga Davao mga guys. Ayan, kanina po, nag-file na po si Tatay Digong ng kanyang COC para pagka-mayor po ng Davao at saka vice mayor po si Baste. Yan. Oo. Ayos lang din kasi matanda na rin kasi si Tatay Digong, di ba? Oo, nakikita natin sa interview niya kahapon. Pero yung tama nga yung sabi ni Baste na may wisdom pa siya. No? Pwede pa siyang mag-guide ng isang syudad katulad ng Davao. And that's good naman kasi para hindi naman tuluyang si Tatay Digong yung talagang walang gagawin. Oh. Ayos lang yun yan. At saka itong si Migs nga, Nograles. Oy Migs, saan ka na napunta? Pumunta ka na ng kangkungan agad. Pero ang balita, ito nga ang kapatid ni Migs, itong si Carlo Nograles, ang magiging katapat yata ni Tatay Digong sa Davao. Ayos lang din, at least merong katapat. Pero kita-kita nyo naman kanina, di ba? Grabe si Tatay Digong, no? Andyan pa rin yung Duterte Magic, yung sinasabi nila. Oh. Yung nagsasabi niya mga realista na laos na si Tatay Digong, ha? Meron ba kayong kandidatong ganito pagsalubong, di ba? Oo, rockstar pa rin. That's what we call Duterte Magic. Oo. Kusang dadating yan, no? Maganda ang mga desisyon ni Tatay Digong at saka si Baste. Oh, tama naman si Baste. First mayor pa kasi niya, pang second pa niya nga ito. Maganda na rin na meron pa siyang mga experiences before siya aakyat ng national. Oh, hindi siya aakyat ng national ngayon dahil lang sa mga dahil sa mga pamolitika. Hindi kasi sila ganyan eh. Ayos, no? Yun nga, congratulations dyan sa mga taga Davao. Andyan pa rin si Tatay Digong natin. Yes, suporta tayo dyan. At dito naman tayo kay Tambalostos at saka itong mga minions niya. Dito kay Ben Barubal. Yan, mabuhay kayo. Ben Barubal, at least bumalik na. Idol natin ito mga guys. Nakakamiss din ito siya. Oh, dating supporter ni Marcos to. Oh, rin ito eh. Parang nabudol din. Alright, let's go Ben Barubal. Bumbahan mo na itong si Tambalostos. Hoy, Brua! Halos mapatid na yan, lalamunan mo, kakasigaw. Hindi namin iboboto yan kahit magdamag ka pang sumigaw. Tama nga sinabi ni Luni. Ang mandurukot tatakbo pagkatapos mag-agaw. Yung buhayang politiko tatakbo muna bago magnakaw. The best speaker ka kasi ikaw lang yung speaker na may sangkatutak na aso. Tama. Nakuulanan ng blessings kaya todo puri sa'yo. Tama. Pagandahan pa to ng relo o pagandahan ng serbisyo. Ayun na. Tandaan mo yung pondo nilalaan sa tao, hindi sa aso. Ang gaganda ng relo nyo, yung mahihirap, wala na makain. Ang mahal nga ng relo nyo, yung galawan nyo naman wala sa timing. Wala talaga. Yun yung relo ni speaker. Oy. Wow, ang ganda ng relo ni speaker. Yung price, patingin. Wow, 2.9, sarap sa pakin. Kaya naman pala the best of the best. Pera ba namin yan? Uy, pera ba namin yan? Walang sagot. Okay. Silence means yes. Ito na. Speaker, kumusta? Yeah! Ha? Nabuang na. Trip ka ba? Ang aga-aga, nabibisit ka. Ang lakas na naman ng tama mo Hindi kita maintindihan, ang lakas mo mag-baby to, kayop ka. Isa pa nga. Yan siguro yung sigaw mo sa tuwing si Franz nilalandi ka.
Oo, si Franz Castro, di ba? Best friend sila ito ngayon eh, si Franz Castro. Oo, maganda din yung isang video mo, Ben, yung kay Franz Castro at saka itong si, Tambaluslos. Anong tawag mo doon, Ben? Cupid Love. Oh, mag-e-eleksyon na naman. Gagamitin na naman yung mga mahihirap para mambola. Bibilugin yung ulo ng tao, disenyas ng ganyan, tapos tatawa. Magbabaliw-baliwan, papalakpakan, tapos mamumudmud ng pera. Ben, tatakbo na naman siya. Tanungin mo kung yung pondo kasama. Kung tatakbo kang visit ka, yung pondo, iwan mo. Hindi yung tatakbo ka, yung pondo ginagamit mo sa kampanya mo. Yeah. Hindi mo pera yan ng taong bayan kung alam mo. Kulang na lang pati yung tax namin, diretso namin sa bangko mo. Panalo tayo lahat dito ngayon. Maraming salamat. Ay. Basta kukunin ni Congressman lahat ng pangalan nyo, lahat kayo magiging beneficiaries ngayong araw na to. 3,000 po kayo. Oh, di ba? Ganyan lang. Pinamudmud itong si Tambaluslos ang pera ng taong bayan. Wala lang screening. Basta sinabi niya lang na lahat kayo dyan, meron kayong 3,000. Grabe, Tambi. Kapal na mukha ng ginatay nito. Oh. Sana mabilookan tong ginayupat. Putragis talaga, Wala nang patumangga, wala na sa ayos ang paglustay ng pondo. Putragis, sarap manapak. Ayuda is the key. Yan yung kanyang tatak. Basta daw may ayuda, malakas daw ang hatak. Kung ito 10,000 kada pamilya, si Martin 3,000 kada palakpak. Yung diba, ito na yung tao nga na nagbabayad para siya ay palakpakan. Hindi katulad sa mga Duterte, nakita nyo kanina nung pagpasok ni Tatay Digong, di ba? Oh, grabe ang sigaw ng mga tao. Yan, ibang-iba dito. Ito sa style ni Tambi, kailangan niya magbayad para siya ay palakpakan. Pangako niyang 500 billion para sa mahihirap, naramdaman nyo ba? Tatanungin ko kayo, naramdaman nyo ba? Kung hindi nyo naramdaman, saan nyo napunta? Hindi pa natin naramdaman yung budget ng 2024, may parating na namang isa. Kaya naman pala si Kong Luistro, hayop kung sumigaw. 6.3 trillion, wow na wow. Kaya pala yung mga aso ni Speaker, bow na bow. Gamit. Yan. Ito Luistro, ito yung mga guys na nagyayabang sa social media na abogado daw siya. Tinago daw niya yung asawa niya sa may kasong rape. Oo. Talagang ulitin ko yan, Luistro. Akala mo. Kala mo kung sino kasi magsalita to sa mga rally, mga ganyan, oh. Pero numero 1 pasaway ito, na kayang abogado ka. Yan, Luistro, hinayupak ka. Nagamit, kawawang mahihirap. Yung mga buhayan na to, sa tuwing eleksyon mo lang makakausap. Pag naupo na, hindi mo na mahagilap. Pag-usapan pondo ng bayan, tandaan nyo, hindi lang mata ang kayang kumurap. Tama, yung magsaba. Kahit ka pa speaker, kahit tawagin mo pa yung pinsan mo, hoy bongbong. Pinabayaan mo, Pinabayaan mo pagtulungan yung community mo ng mga ulupong para mag-hari-harian sa kongreso ang mga gunggong. Anong masasabi mo doon, bongbong? Hindi. Ikwento mo sa pagong. May kasabihan tayo, ang taong nagsisinungaling nabubulol. At yung taong kinukonsinti yung mali, mambubudol. Para lumabas yung mga letra sa bibig mo, pupunta ako ng Quiapo, papadibdibang kita. Kay Tanggol? Hindi, kay Sanggol. Tatay Digong, wag ka na uling magtitiwala sa lahat ng mga nasa kongreso na bumaliktad sa'yo at ngayon nilalabanan ka. Wag mong tutulungan yung bawat asong nagugutom dahil baka kagating ka uli nila. Minsan yung tulong ay nagdudulot ng peligro na mabibigla ka. Kahit magbigay ka ng palasyo sa langaw, babalik pa rin yan sa basura. Tama. Dahil kahit ang asin ay mukhang asukal. At ang kalawang laging kinakapitan yung bakal. May kasabihan nga, no? You don't have to drink the whole sea just to realize that it is salty. Diba? Sa Tagalog, hindi mo kailangan inumin lahat ng tubig sa dagat para lang malaman na yan ay maalat. Ay bigyan mo ng isang basong tubig, iinom pa rin yan sa kanal. At hindi lang ang libro ang pwede mong tawaging makapal. Mas gugustuhin pa namin yung politikong marahas magsalita, pero maraming nagawa. Kesa naman sa politikong matamis magsalita, puro lang ngawa. Kasi yung mga layunin ng mga buhaya na yan, yung mga Duterte masira.
Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga korap hindi makaporma. Yung mga dating kaalyado ni Pangulong Duterte na bumaliktad, alam nyo na. Di ba? Nung time ni Tatay Digong, kung sinong may mga magpasaway na opisyalis, kaagad-agad ma-actionan ni Duterte. Kasi may masumbungan ang taong bayan. Yung ganyan ang sistema noon. Ngayon, walang pakialam itong walang utang na loob na bangag. Diba? Doon lang tayo sa tama, wag sa may tama. Nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat tumino. Politiko, pulis, kriminal, pati sundalo. Yung mga dating bangag tumaba, nagbago. Ngayon, back to zero. Parang school lang yan, kailangan matapang yung guro. Pag yung teacher matapang, yung mga estudyante nakikinig, natututo. Lalaking masunurin, hindi pasaway, matino. Pero pag teacher mo bangag, malamya, yung mga estudyante lalaking masama at higit sa lahat, bobo. Yeah. Tama yan. Tapos may mga bobong nagsasabi pa dyan, sobrang bait nga ni Bongbong eh. Love na love ko yan. Bobo, yung sobrang bait, pinsang buo ng katangahan. Hindi mabait yan, tanga yan. Kung hindi tayo magsasalita, sino? Tama, kung hindi tayo kikinig, kami mapapasunod sa buhayang mukhang tao. Napakademonyo mo na lang kung kakampihan mo pa mga to. Nung pinagtulong-tulungan nila si VP Sara sa Kongreso, sino nagtanggol? Si Kong Marcoleta lang. Kong Marcoleta lang. Naalala nyo yan? Si Kong Marcoleta lang. Kaya lang, eto, nirespekan siya. Tinanggal siya sa mga kung ano-anong committee. Pero ayos lang. Kasi katakbo naman siya ngayon bilang senador. At malakas si Marcoleta, mga guys. Malakas. Let's go, Marcoleta. Para hanggang dulo, hindi niya iniwan. Sa labanan ng utak sa utak, hindi umubra yung mga buhaya niya. Kaya anong ginawa kay Kong Marcoleta? Tinanggal lang naman bilang vice chairman. Kaya kay Kong Marcoleta, pikon na pikon yung mga buhaya sa Kongreso. Kasi si Kong Marcoleta lang ang gumawa ng panukalang batas para baguhin ang post-audit sa mga proyekto ng gobyerno. Tama yan. Para ano? Para maiwasan ang bilyones na korupsyon sa gobyerno. Anong ginawa ng mga buhaya? Hindi sinuportahan ng Kongreso. Bakit hindi sinuportahan? Kasi mawawalan sila ng kickback. Sarap pang sasampalin ng flip-flop. Yan. O kaya ng Crocs, yan, para Crocs. solid. Pag tinamaan ka, siguradong lilipad kasing layo ng tira ni Robert Bolick. Maangas pa. Mas maangas ka. Hindi ka na nababagay sa mundo namin. Kailangan mo nang pumunta sa mundo ng mga halimaw. Masyado ka ng malakas. Malakas ang tama. Wala ka nang makakalaban dito, hayop ka. Kaya sa walang patumpik-tumpik, number 1, Rodante Marcoleta. Yan. Walang takot, lahat ng oligarchs binangga. ABS-CBN binangga. Oo yan. Meralco binangga. Kesa ikumpara nyo rito yung pondo yung binangga. So para sa akin, yan dapat nga. nandiyan ka. Diba? Ito, si Marcoleta, panalo po kayo. Talagang number 1 po kayo sa balutan namin. And again, huwag tayong magpaloko dito kay Romualdez. Tama yung kay Ben Barubal. Matalino talaga ito si Ben Barubal. Kaya pinapanood ko to nung una pa. Kahit na binabakbagan niya si Ivan at Bay. Shoutout sa iyo. Yoo! At saka, yun nga mga guys, maganda ang nangyayari kanina. Si Tatay Digong, nag-file na. Itong si Nograles, tumakbo. Talagang finish na ang labanan sa Davao. Ayos lang din na itong Nograles, kahit na wala rin yung utang na loob to si Nograles. Inendorso to, tinulungan din to ni Tatay Digong. Isa din itong pamilya na to, ang talagang nakinabang sa political career ni Tatay Digong dyan. Alam naman natin lahat yan. Kaya lang, kung makalaban pa itong si Carlo, sige. Let's go, bring it on mga guys, Congrats sa mga taga Davao at itong sa nga din, kay Pastor Kibuloy na tatakbo ba daw siya o hindi. Para sa akin, okay lang din hindi. Okay lang din tatakbo siya. Either way, Ang importante, andyan pa rin yung POGC, yung pagtulong ng yung advokasya ni Pastor. Andyan pa rin. Kasi si Pastor, para sa akin, hindi pa naman kasi convicted yan Ang history, if you check the history, nabasura na yung kaso 2 beses. Ngayon, may record ba na convicted? So, hindi pa rin natin ma-judge isang tao. Andyan pa rin yung pagiging, inosente until proven guilty, ba?
Alright mga guys, hanggang dito lang tayo, no? Maraming salamat sa mga nanonood dyan. Shoutout sa inyo. At saka dito kay Ben Barubal. Yes, ganda. Ben Barubal is back. Alright mga guys, thank you for watching and God bless you all.